Bayan, magbabalik na nga si dating Pangulong Donald Trump sa White House. Yung pong seat of power doon po sa Estados Unidos. Matapos niya makuha ang higit 270 Electoral College votes kontra kay VP Vice President Kamala Harris nung nagdaang halalan sa Amerika, Martes po yan. Hingi po tayo ng update sa Amerika. Nasa linya si Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Jose Babes Romualdez. Magandang umaga po, Ambassador Romualdez. Ay, magandang umaga, Aljo. Thank you. Kumusta na po ngayon dyan, sir? Ang atmosphere, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Well, siyempre, merong ating mga kababayan, mga Filipino-American na suporta kay Vice President Harris, sila ay malungkot. Oh. Pero marami rin mga Trump supporter, lalo na sa Nevada, na masayang-masaya sila dahil talagang solido sila kay President Trump. So, sabi ko nga, talagang medyo hati ang Filipino-American community, especially doon sa mga red states nga, no? Pero doon sa California, maraming nagsuporta siyempre kay Vice President Harris. Tingnan doon yun, si Vice President Harris. Pero just the same, mabuti naman at meron tayong Filipino-American community in all the states, kaya nakakatulong din sa ating relasyon dito sa Amerika, siyempre. Ano pong agam-agam nung pong mga bumoto kay VP Harris, ng mga Pilipino natin, ngayong uupo na uli si dati Pangulong Trump? Anong mga apprehensions po nila, sir? Narinig nyo ba? Well, medyo, siyempre, ang kanilang worry yung sa immigration, ano? Yun ang kanilang iniisip. Pero sabi ko nga alam mo, ang Pilipino dito, mga 200,000 yan ang bilang namin. The last count namin yan last year. Na mga 200,000 yung mga alanganin pa yung kanilang status dito sa Amerika. Marami diyan nag-apply na, so medyo floating. Pero marami rin na nagtatago pa rin. Pero yun ang mga sinasabi namin sa kanila na kung hindi kayo makapasa sa pagka-legal dito, umuwi na muna kayo kasi pag ma-deport kayo, hindi na kayo makakabalik dito. Ganun ba? Kahit na naka-apply ho sila, relatives dito. kahit ho na pending ang kanilang application. Hindi, kailangan mag-apply. Apply. Pero siyempre, di lalantad sila, di ba? Lalabas sila. Natatakot sila eh. Pero kasi, kailangan, meron magsasabi sa kanila na lawyer na pwede kayo mag-apply at pending that one, pwede kayo maiwan. Pero kailangan sundan nila yung mga rules and regulations at saka yung proseso. Kundi, lagi ko nga ulit-ulit sinasabi sa kanila, pag mahuli kayo at ma-deport kayo, hindi na talaga kayo makakabalik. Marami kasi akong mga kilalang gano'n eh. Kahit how many years after nang ma-deport ka, hindi ka na makakabalik talaga dyan? Noon, after 7 years, parang natatanggal na. Hindi pwede. na eh. Ngayon, Hindi permanente na eh. Kasi na. nagko-coordinate na ngayon eh. Kasi siyempre, iba na yung panahon ngayon eh. Okay. So, importante talaga sa ating mga kababayan, 200,000 plus pa lang yan, pakiusap ninyo na mag-apply na. Lumutang na at mag-apply na dahil wag antayin ma-deport. Opo. Yan ang pinaka-importante. Lalo na kung talagang hahabulin ng administration ni President Trump, which he promised na i-deport daw niya yung more than millions of illegal aliens. Pero ito ba yung mga tourist sa atin, hindi naman sila mainit sa Pilipino. Ang init nila yung Meksikano. mga galing sa South America at saka South America. Sa mga ibang bayan na tingin nila na mga criminal pa nga, di ba? Yun ang sinasabi nga ni President yun Trump. ang sabi niya nahihigpitan niya yung border dyan sa Mexico dahil dyan talaga parang mainit ang ulo niya dyan, mainit ang dugo niya dyan eh. Anyway, ang mga Pilipinong ito, mga turistang pumunta po dyan tapos nag-TNT? Tama ho ba? Maraming ganon. Maraming sila, meron mga pinsan o mga yung masakit sa kanila, yung masakit sa lahat, yung mga meron ng mga magulang dito o meron silang mga kapatid. Tapos nagstay na medyo matagal-tagal na sila pero nagtatago sila. Pag nagtatago sila at mahuli sila, patay. Mas masakit yun na hindi na sila makakabalik dahil most likely hindi na nila mabibisita yung kanilang mga relatives, di ba? Okay. Yun namang pabor kay Trump, ano po ang kanila pong mga sinasabi na talagang mas okay ito si Trump kaysa kay Harris, ika nga, Ambassador?
Yeah, when yun, ang sinasabi nila yung economy, no? Yung Economy ekonomiya naman. talaga. Aha. Kasi maraming medyo tinamaan sila sa mga inflation rate at saka yung high cost of living at saka Mm. yung mga first time home buyers, medyo mahirap pa no kasi mataas yung interest rates, yung mga Mm. ganyan. Mm. So tingin nila may solusyon si President Trump. So Mm. yun ang inaasahan nila Opo. na masaya sila. Ambassador, nandyan ako nung, kailan ba yun? Last 2 years o last 2 years ago, nung pandemic. Pansin Oo. ko po dyan, napakarami pong mga homeless. Opo. Pati na Oh, po sa yun. That's another. Summer Yeah. San Francisco Oo. and even in San Diego, nakita ko parang Yes, yes. wala katao-tao dito. Sinasabi, natatakot sila dahil medyo magulo. Marami dong nananakit. Yes. Opo. Ganun ba ang... Yes. Oh. Kaya siguro nanalo si Trump, maybe because of this, sa security nila? Yes. No. Oh. Definitely. Oh. Alam mo, sa California, yung district attorney ng Los Angeles, Oh. he was voted out. Ang Republican ang nagpalit. Okay. And he's known to be against yung ganyan na nga, yung mga homeless. Hmm. At saka meron silang pinasang ordinance sa California, lalo na sa San Francisco. Pag pumunta ka sa tindahan at magnakaw ka ng $1,000, hindi ka na huhulihin. Ganun. Kung gano'n na, di lahat na lang. Magnanakaw Kaya, na lang. ano nga Oh. oo, hindi ka na huhulihin. Yun ang tinatawag nilang yung thinking na liberal kind of thinking na Liberal, Kaya Democrat. Oh. malaking bagay yan. Marami nagsasabi Kaya pala. diyan nagagalit sila sa mga Democrat way of thinking. Kaya nga, may narinig din ako, para bang kung mag-grocery ka daw dyan sa California, wag mo na lang ilock yung kotse mo dahil babasagin lang din eh. Basta buksan mo na lang, wag ka lang mag-iwan ng mga mahalagang gamit. Parang gano'n daw eh. Ayun ka na. Parang gano'n lang. There is that mentality na medyo napuno na rin. Maraming mga Amerikano na puno na sa Napuno ganyan. na. Oo, okay. Yan ang tinatama nila. Alam mo naman, mga Pilipino, hindi naman tayo peace-loving tayo, hindi naman tayo nagugulo. Siyempre, masama ang loob nila na ganyan na nga. Kaya kami nandito dahil akala namin mapayapa ang buhay namin dito. Opo, okay. Totoo lang, mas nakakatakot dito kaysa sa pumunta tayo dyan sa Basilan o dyan sa... Ganun. Mas Well, anyway. safe pa sa atin nga eh. Sa Ambassador. totoo lang. Oo. Opo, Ambassador. Ito, mensahe na lang po sa pangkalahatan natin po mga kababayan po dyan. Filipino community in general. Ngayon pong uupo na uli si Pangulong Donald Trump. Go ahead po. Well, ako sinasabi ko na sa ating mga kababayan, mga Filipino-American community, basta tuloy-tuloy lang yung magandang ang magandang image natin. Alam mo, I'm very proud talaga. Very proud ako na ambassador ako ng Pilipinas dito dahil ang mga Pilipino dito sa Amerika appreciated talaga ng mga congressman, mga senators na doon sa mga distrito nila. Lagi nilang kinakwento sa akin, ganito, meron kaming Filipino-American community, ang gagaling nila, mabait, at saka hardworking. Inimbita nga kami, sasabihin pa sa akin, inimbita kami na kumain ng pansit, at saka lumpia. yung alam na nila yung mga pagkain natin na gusto-gusto nila eh. Kaya magandang image natin dito. Okay. At sana, yan lagi ang ating iisipin. Dahil hindi lang namang ikaw ang that gets the credit eh. It's everybody. Pag meron tayong ginawa masama, parang di-generalize. Ang mga Pilipino yan, mangugulo yan dito. Hindi ganun ang image natin eh. Ang image natin, mababait tayo na tao, peace-loving, we work hard, very hospitable. Yung ganyan. Yung image na yan, hindi mo na bibili yan. Okay. Nasa inborn na sa atin yan. Sana tuloy-tuloy lang yan. Maraming salamat po, Ambassador Okay. Jose Babes Romualdez. Philippine Thank you also. Ambassador. Maraming salamat. Opo. Thank you. Philippine Ambassador to the United States of America. Ayan, bayan, nasa linya po ngayon. Uli, si Professor Ranjit Rai, political analyst. Magandang umaga, Professor Ranjit. This is Aljo Bendijos. Sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga nanonood, nakikinig. Prof. Ranjit, this is Aljo Bendijos. Ang ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Opo. Yes, Aljo, long time no hear. Yes, sir. Ganun din. Ano pong ang ine-expect natin sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pag-upo ni Pangulong Donald Trump
next year, January 2025? Well, alam niyo ho, napaka tindi ng pagkapanalo ho ng ating bagong halal, no? President-elect na si Donald Trump, no? He won a decisive what you call election against the Democrat counterpart, Kamala Harris. And while maraming may agam-agam, syempre, dahil Republican, baka mag-iba yung polisiya, nagsalita na rin ho yung ating ambassador from, to the Philippines, the U.S. ambassador to the Philippines, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang magandang relasyon sa pagitan ng U.S. at saka ng United States. So, we don't expect any major changes sa short term, lalo sa security relations. Bagkus, baka nga mas paigting pa, no, yung security relations under President Trump, no? Dahil narinig naman natin yung mga polisiya niya against China or sa relasyon nila sa China, baka lalo pang tumindi yung relasyon natin over the short to medium term. Okay. Yung pinangangambahan ng ilan, nais nang naming itanong ulit sa inyo, Professor, ito pong pag-iit ng Mutual Defense Treaty nga. Magigiit ba ito kung sakasakali maging mas mapangahas pa ang China sa atin sa usapin ng West Philippine Sea? Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Trump, kung sakasakali, igigit ba ito? Dahil nawala ito Binira ito ng nakarang administrasyon. Parang, hindi naman yan gagawin ng Amerika sa atin. Well, yun nga, maaaring hindi natin masasabi. Kasi sa totoo, unpredictable ho si President Trump. Pero ang relasyon ho ng Pilipinas at United States sa rehiyon na to, napaka-importante ho. Sa seguridad, hindi lang ng Pilipinas, pero pati na rin ng United States at saka ng buong mundo. So, hindi ho basta-basta mangyayari yung sitwasyon niya na walang na hindi may invoke yung mutual defense treaty natin. Mukhang andito tayo sa pagitan ng kasaysayan na talagang nakataya na ang United States security relations with the Philippines. Okay. So, bagamat ganon, dapat tayo mga Pilipino, tayong bilang isang bansa na malaya at may soberanya, tayo rin ho mag-prepare tayo to be able to defend ourselves and our interests dito sa lugar natin. So yun ho yung pananaw ng maraming Pilipino doon sa mga survey ng Okta Research, no? Na almost 6 out of 10 Filipinos naniniwala na dapat palakasin ang armed forces natin para may kapabilidad tayong depensahan ng ating mga interest dito sa West Philippine Sea. Ito ba'y ang stand ng Pangulong Trump ay tutulong na i-modernize ang ating Armed Forces of the Philippines? Itutuloy ba niya yan? Mamimigay ba siya? Magdo-donate? Or magbebenta? Well, I think kombinasyon yan, no. Meron na tayong arms aid package, no, na sa kasalukuyang administrasyon Biden na pagkasunduan na. So meron tayong mukhang tuloy-tuloy na, and yan ho yung estado ng relasyon natin The United States will be an important security partner and provider of weapon systems. So, yung ibang weapon system nandito na ho, nakapwesto na. And wala ako nakikita ang pagbabagong mangyayari diyan sa pagitan na yan, no. Sa ibang relasyon ng United States, maaaring meron, pero dito sa atin hindi naman siya ganong kalaki, no, na military aid na binibigay sa atin compare sa ibang mga bansa. Pangalawa, napaka-importante o napaka-strategic ng Pilipinas at ang West Philippine Sea at ng sitwasyon dito sa ating region na hindi ho pwedeng pabayaan ng United States ho. Kung sakasakaling wag naman po sanang i-invade na ng China ang Taiwan, meron ba tayong backup plan? May backup plan ba nakikita kayo ng Amerika para sa atin, sa Pilipinas? Dahil malapit lang po tayo sa Taiwan. Yan ang pinangangamba natin.
Sana naman, sana hindi matuloy yung pinangangambahan natin. Pero meron ng backup plan. Ito na nga yung nangyayari ho. Ayan, yan na, no? Pre-position na po sila ng equipment dito. Okay. Nagte-training sila kasama yung mga armed forces natin. May kombinasyon na. Yan ho yung nangyayari ngayon. Yan ho ang for a possibility, no? Which may never happen, which we hope will never happen po. Okay. So, malaki ang benepisyong matatanggap ng Pilipinas kung ikukumpara naman kung nahalal si Harris ngayon kay Trump. Pagdating po sa seguridad, sa seguridad po sa West Philippine Sea, ang ating pong paghahanda po dyan sa mga anumang mga external threat. Speculation hindi natin alam pa. Ang ibig lang natin sabihin, hindi ho magbabago ng matindi ang relasyon, security or economic relations ng Philippines at saka United States dahil nahalal si President Trump. Okay. Sa short term hindi natin alam sa medium term kung anong mangyayari Okay, sige. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, political analyst. Good morning. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Basta ang nakita ko lang dito, bayan, huwag mangamba mga Pilipino. Hindi tayo pinupuntirya dito ni Pangulong Trump. Mabait sa atin si Pangulong Trump. In fact, naging presidente siya. Oo, maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng Trump administration. Ang ayaw niya lang talaga, kasi maraming sa atin medyo natatakot sa issue ng immigration. Kahit sino naman bayan na uupo presidente o leader, pag pumasok ang illegal dyan, talaga hindi pwede. Kaya wag pong maging pasaway. Wag magtatago, magti-TNT. Kahit saan, di lang sa Amerika, kahit Japan, kahit sa South Korea, wag po ganun. Masisira po yung iba natin mga kababayan na sumusunod sa proseso. Oo, na talagang sumusunod sa batas. Basta't ang sinabi niya, yung mga illegal, uwi mo na.